The Mysterious Intern. Kabanata 52. Malinaw ba? Sa bilya ni Christian Gao, si Christian Gao ay may makulimlim na ekspresyon habang hawak ang kanyang cellphone. Nasuri ko na. Pumunta nga si Altheo Long sa Guanghua Road para hanapin ang batang lalaking may apelyidong Ye kagabi. Isang malalim na boses ang narinig mula sa mikropono. Damn it! Lalong sumama ang anyo ni Christian Gao nang marinig ang balita. Matapos ang tawag ni Brother Ralph Lin tungkol sa isang taong palihim na nagpoprotekta kay Brian Ye, agad niyang naisip ang pamilyang Zhao at si Altheo Long. Sila lang ang maisip niya na kayang gawin iyon. Ngunit habang iniimbestigahan ang bagay na ito, may pag-asa pa rin siya na mali ang kanyang hinala. Ayaw na ayaw niyang marinig ang sagot na ito. Hindi niya akalain na tutulong ang pamilyang Zhao kay Brian Ye. Ngunit ang mga salitang narinig niya mula sa mikropono ay nagdurog sa huling pag-asa niya. Pumunta si Altheo Long para hanapin si Brian Ye, hanggang sa mismong gate ng bawayuan. Ano ang pakay niya? Ano ang pinag-usapan nila? Hindi alam ni Christian Gao ang mga detalye, pero para sa kanya, sapat na iyon para patunayan na kakaiba ang pakikitungo ng pamilyang Zhao kay Brian Ye. Bukod pa rito, batay sa ulat ni Brother Ralph Lin, si Altheo Long lang ang kayang mag-alis ng bald head ng ganoon kadali. Ipinadala nga ng pamilyang Zhao si Altheo Long para protektahan si Brian Ye. At ang nangyari kay Dean Robert Zing ay gawa ng matandang Zhao. Matandang Zhao, ano ang ibig sabihin nito? Bakit niya tinutulungan ang batang may apelyidong Ye? O kaya, utos ba ito ni Dr. Allison Zhao? Isang matinding galit ang sumabog sa dibdib ni Christian Gao nang maisip niya ang posibilidad na ito. Sunog na sunog siya sa inggit. Naging mabuti siya kay Dr. Allison Zhao, at maging kay Princess, pero hindi siya gaanong pinahahalagahan ni Dr. Allison Zhao. Ngayon naman, ang batang doktor ang tinutulungan niya. Tinulungan pa niya itong mapabagsak si Dean Robert Zing at pinabantayan pa. Dr. Allison Zhao, malandi ka. Naging mabuti ako sa iyo pero hindi mo naman pinahahalagahan, tapos ngayon, ang isang batang doktor ang inaalagaan mo. Paano ako maihahambing sa akin, Christian Gao? Sa itsura, sa katawan, sa pamilya, sa kakayahan. Isang araw, pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Punong-puno ng paghihiganti ang mga mata ni Christian Gao. Ano ang gagawin natin ngayon? Gusto mo bang ako na ang gumawa? Kalmado pa rin ang boses sa mikropono. Hayaan mong ipagpatuloy ni na Brother Ralph Lin ang pag-iimbestiga para malaman kung si Altheo Long nga ang nagprotekta kay Brian Ye. Huminga ng malalim si Christian Gao at pinigilan ang kanyang galit. Malamig na malamig ang kanyang mga mata. Bagamat galit na galit siya, nanatili siyang kalmado dahil alam niyang ang galit ay hindi solusyon. Kailangan niyang manatiling kalmado at makatwiran para makontrol ang sitwasyon. Sige. Ikaw. Ano ang ginagawa mo? Nakaupo sa passenger seat ng malaking container truck, nagtataka ang baldhead habang pinapatakbo ni Brian Ye ang sasakyan. Nasagot na lahat ng tanong niya, at alam na niya ang lahat ng dapat niyang malaman. Akala niya iiwan na lang siya ni Brian Ye sa construction site para mamatay. Bakit pa siya nito isinakay? Iniisip ba nito na maganda ang pakikipagtulungan niya? Naawa na kaya ito at dadalhin na siya sa ospital. Hindi siya pinansin ni Brian Ye at pinatakbo na lang ang sasakyan. Ikaw. Saan tayo pupunta? Nang makalayo na sila, na-realize ng baldhead na may mali. Hindi papuntang ospital ang direksyon ni Brian Ye. Papunta ito sa expressway, palabas ng Yanjing City. Huwag mo akong patayin. Habang palayo ng palayo ang mga tanawin, nakita ng baldhead ang mukha ni Brian Ye at ang pagbilis ng sasakyan. Natakot na siya. Sinabi ko na ang lahat ng alam ko, hindi mo na ako pwedeng patayin. Pakawalan mo na ako. May mga magulang at anak pa ako. Ayaw ko pang mamatay. Bibigyan kita ng kahit ano. May mahigit 100,000 pesos ako, ibibigay ko lahat. Lalong bumilis ang sasakyan, lalong lumakas ang takot ng baldhead. 100,000 piso. 100,000 piso para mabili ang buhay niya. Isang nakakatawang ekspresyon ang sumilay sa labi ni Brian Ye. Hindi niya pinansin ang baldhead at nagpatuloy lang sa pagmamaneho. Kahit milyon-milyon pa, hindi niya papakawalan ang baldhead. Mula pa noon, hindi na niya ito balak pakawalan. Pagkatapos umamin ng baldhead, lalo siyang determinado na parusahan ito. May mga kasalanan na hindi mabibili ng pera. At ang pag-amin nito. Hindi naman sinabi ni Brian Ye na kung umamin ito ng totoo, hahayaan niya ito. Nang makalabas na sila ng Yanjing City at makapasok sa isang liblib na daan sa bundok, kumilos na si Brian Ye.
Mabilis na tumalon si Brian Ye sa passenger seat. Sabay nitong kinuha ang bald head at itinapon sa driver's seat. Hindi, ayoko. Nang makalaglag sa driver's seat, nanlaki ang mga mata ng bald head at umiyak ng malakas. Pagdating mo sa lupa, magsisi ka, at tandaan mong maging mabuting tao sa susunod mong buhay, at tigilan mo na ang mga kasalanan mo. Pagkatapos sabihin iyon, tumalon si Brian Ye palabas ng bintana. Hindi, hindi. Nang makita si Brian Ye na tumalon, nanlumo ang bald head. Nakita niya ang papalapit na bangin at sinubukang ipreno ang sasakyan. Pero nabali na ang mga binti niya kaya hindi na niya magawa iyon. Mahinang pinanood niya ang pagbagsak ng sasakyan sa guardrail. Pumikit ang kanyang mga mata. Puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Ayaw na ayaw niyang mamatay. Marami pa siyang gustong gawin, hindi pa siya tapos mabuhay, marami pa siyang gustong tamasahin. Kung hindi lang sana niya tinanggap ang trabahong iyon, kung hindi lang sana niya ginulo si Brian Ye. Ngunit wala nang kung sana. Boom! Isang malakas na tunog ang narinig nang bumangga ang container truck sa guardrail, sumaire sa guardrail, at bumagsak sa bangin. Gamit ang aksidente sa sasakyan para pumatay ng ilang tao, sinubukan din niyang gamitin ito kay Brian Ye, at sa huli, siya rin ang namatay sa aksidenteng ito. Nasaksihan ni Brian Ye ang pagbagsak ng malaking container truck sa bangin kasunod ng isang malakas na pagsabog, at ang patuloy na paggulong nito pababa ng bundok na nag-iiwan ng makapal na usok. Alam niyang wala ng pag-asa pang mabuhay ang kalbong lalaki. Walang sino man ang makakaligtas sa ganitong sitwasyon. Kahit na siya pa, hindi siya makakaligtas. Hindi lang siya makakaligtas, malamang na madurog ito ng tuluyan, at hindi na mahanap pa ang katawan. Walang awa o simpatiya sa mga mata ni Brian Ye. Hindi naman malupit si Brian Ye. Puno ng pagmamahal ang puso niya sa mundo at sa mga taong naninirahan dito. Hindi rin siya kulang sa pakikiramay. Ang puso niya, para sa mga pasyente, sa mga mahina at mababait na tao, ay puno ng simpatiya at pakikiramay. Si Renato Huang ay isang pasyente lamang na walang kinalaman sa kanya at hindi niya kilala, ngunit dahil sa kanyang pakikiramay, hindi siya nag-atubiling magbayad ng libu-libong dolyar para sa bayad sa operasyon, at siya mismo ang nagsagawa ng operasyon. Ang mga nasugatan at namatay sa aksidente sa sasakyan noong araw na iyon ay walang kinalaman kay Brian Ye, ngunit hindi nag-atubili si Brian Ye na maglabas ng 5 milyon. Lahat ng ito ay sapat na upang patunayan ang pakikiramay ni Brian Ye. Gayunpaman, ang pakikiramay ni Brian Ye ay hindi gagamitin sa isang taong may malaking utang na dugo at nagtangkang pumatay sa kanya. Hindi rin niya naisip na ang kalbong lalaki ay nagtapos sa ganito. Walang anumang karapat-dapat na kawan. Ang bawat isa ay may pananagutan sa kanilang mga aksyon. Dahil pinili ng kalbong lalaki ang landas na ito, dapat niyang isipin na isang araw ay maaaring siya ay magtapos ng ganito. Ang mga tao ay lumulutang sa ilog at lawa, paano nila hindi maiiwasan ang pagkatusok? Ang mga mamamatay ay palaging mamamatay. Ito ang walang hanggang katotohanan. Sa mga mata ni Brian Ye, walang kinakabahang tingin pagkatapos ng pagpatay, ang kanyang tingin ay kalmado. Ang pagpatay, para sa mga ordinaryong tao, ay maaaring isang nakakatakot at seryosong bagay. Karamihan sa mga tao sa mundong ito ay hindi papatay ng isang tao sa kanilang buong buhay, at hindi magkakaroon ng karanasan sa pagpatay. Ngunit para kay Brian Ye, ito ay isang simpleng tanong ng pagtatapos ng buhay. Sa murang edad, sinimulan na niyang tapusin ang buhay ng mga hayop. Nang paulit-ulit na magsagawa ng mga eksperimento sa visection, ang buhay sa harap niya ay hindi na masyadong mahiwaga at hindi kapanipaniwala. Dahil sa kanyang pag-unawa sa buhay, pinahahalagahan at iginagalang ni Brian Ye ang buhay ng higit pa sa karamihan ng mga tao sa mundong ito. Ito ay dahil sa pag-unawa ni Brian Ye sa buhay na siya ay may mas walang pakialam at mapanlate na pananaw sa buhay kaysa sa karamihan ng mga tao sa mundong ito. Ito ay parang isang paradox, ngunit ito ay isang katotohanan. Dahil naiintindihan niya ang buhay, alam niya kung gaano kahirap at kamangha-manghang mabuhay ng ligtas sa mundong ito. Sa makatuwid, mas pinahahalagahan niya ang buhay at iginagalang ito. Kapag may pasyente sa harap niya, gagawin niya ang lahat para iligtas ito. Dahil naiintindihan niya ang buhay, alam din niya kung gaano ito kalutong at madaling tapusin. Anatomically, mayroong libu-libong paraan upang tapusin ang isang buhay. Kapag ang isang tao, sa ilalim ng ilang mga kalagayan, ay wala ng mga katangian sa lipunan, hindi na isang tao, kundi isang hayop, ang buhay ng tao ay isang buhay lamang, tulad ng mga langgam, ang mga pinatay na hayop tulad ng mga manok, pato at gansa ay hindi nahahalata.
Ang lahat ay parang damo at mastasa. Hindi sila karapat-dapat sa anumang paggalang. Sa kanyang buhay, nang siya ay pumatay sa unang pagkakataon at natapos ang isang buhay gamit ang kanyang sariling mga kamay, ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng isang kinakabahang tingin. Nadama lamang niya na ang dugo ay malagkit sa kanyang mga kamay. Ang iba ay marumi, ang iba ay kasuklam-suklam. Sa mga mata ni Brian Ye, ang buhay na ito ng kalbo ay nabibilang sa buhay ng mga hayop na hindi na matatawag na tao, kundi mga buhay ng hayop lamang. Ang sino mang nagtatapos ng buhay ng iba at malupit na umusig sa mga katulad na buhay ay hindi na isang tao sa mga mata ni Brian Ye. Tungkol sa paraan upang tapusin ang buhay na ito, para kay Brian Ye, ito ay hindi isang kritikal na isyo na dapat isaalang-alang. Ang dahilan kung bakit niya pinili na gamitin ang paraang ito ay upang ipakiramdam sa kalbong lalaki bago siya mamatay. Bukod sa kanyang karaniwang mga pamamaraan, ang mas mahalaga ay dahil iniisip ni Brian Ye na ito ang pinakasimple at hindi gaanong nakakapag-abalang paraan. Tunay nga, walang tao sa gusali. Pagbalik mula sa pinangyarihan ng aksidente sa sasakyan ng kalbo, hindi umuwi si Brian Ye, ngunit dumiretso sa isang inuupahang bahay sa isang nayon sa hilagang suburb. Nalaman niya mula sa kalbo na ang inuupahang bahay na ito ay ang kanyang tirahan at ang lugar ng pagkikita nila ng kanyang amo na si Morgan. Tuwing may nangyayari, pupuntahan siya ni Morgan, at sa pagkakataong ito ay nag-appointment din si Morgan na makipagkita sa kanya dito. Kawawa naman. Kahit na inaasahan na ni Brian Ye na kapag dumating siya rito, ang kabilang partido ay maaaring pumunta na sa gusali at hindi nabibigyan siya ng pagkakataon na mahuli ito, ngunit nakita niya talaga ang simpleng bahay na walang bakas gaya ng inaasahan, ang isang tingin ng pagsisisi ay sumilay sa kanyang mga mata nang hindi mapigilan. Ang taong ito ay maituturing na sapat na tuso na naisip niya ang isang clerk na nagpapanggap na pautang sa bangko upang subukan siya. Hindi maiwasang maramdaman ni Brian Ye ang isang bakas ng pagsisisi nang maisip niya ang tawag sa telepono na natanggap niya noon, at naisip na siya ay madaling nilinlang ng kabilang partido. Kung siya ay naging mas maingat at mapag-ingat noon, maaaring may pagkakataon siyang sundan ang mga ugat at mahuli ang Morgan Chen na ito. Kung mahahanap niya si Morgan Chen, dapat niyang mahanap ang taong nasa likod ng mga eksena ng lubusan. Sa ilalim ng pananakot ng kanyang pambihirang mga paraan, bagaman inamin ng kalbo ang lahat ng matapat, maging ang bagay na pagnanakaw ng damit na panloob ng byuda noong siya ay bata pa, ang kalbo ay kaunti lamang ang alam. Blue Dragon Club. Brother Ralph Lin. Talagang kawili-wili. Gaano ito hindi inaasahan? Isang araw, Brian Ye, ako, ay tiyak na magpapahirap sa iyo ng aksidente. Isang malamig na ekspresyon ang sumilay sa mga mata ni Brian Ye. Nalaman mula sa bibig ng kalbo na ang taong nasa likod ng insidenteng ito ay malamang na si Brother Ralph Lin. Medyo nagulat si Brian Ye, ngunit hindi siya masyadong nagulat. Ang aksidente ay dahil hindi niya naisip ang taong ito sa loob ng mahabang panahon. Halos nakalimutan niya ang taong ito, hindi nakakagulat, dahil mabilis niyang naalala ang mga salitang pinagbantaan siya ni Brother Ralph Lin nang sila ay unang magkita. Brother Ralph Lin, maghintay ka, hindi ka makatatakas, mahahanap kita. Naglalakad sa mga ilog at lawa, dumidila ng dugo, isang araw, hahayaan ka ni Brian Ye na dilaan mo talaga ang iyong sariling dugo. Kinuyam ni Brian Ye ang kanyang kamao, ang kanyang mga mata ay kumislap ng pagkapuot, bagaman hanggang ngayon, wala siyang katibayan na si Brother Ralph Lin ang nag-udyok sa huling aksidente sa sasakyan, dahil ang kalbo ay hindi kilala si Ramil Son, ni hindi niya alam iyon. Kung si Ramil Son ay mula sa Blue Dragon Club ni Brother Ralph Lin, hindi niya alam kung hiniling ni Brother Ralph Lin kay Ramil Son na gawin ito, ngunit sa matalas na intuition, naramdaman ni Brian Ye na ang bagay na iyon ay malamang na hindi rin mahihiwalay kay Brother Ralph Lin. Kung mapatunayan na ang bagay ay talagang mastermind ni Brother Ralph Lin, kung gayon, Brian Ye, ako, ay tiyak na hahayaan siyang matikman ang lasa ng buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Tiyak. Inulit ito ni Brian Ye ng tahimik sa kanyang puso. Kagabi, isang malaking aksidente sa trapiko ang naganap sa seksyon ng Yanjing patungong lalawigan ng Danliao. Isang mahabang container truck ang sumaire sa guardrail ng highway at bumangga sa bangin. Isang tao ang kumpirmadong namatay, ang driver ng container truck. Pinag-aaralan pa ng mga pulis ang dahilan ng aksidente. Kinabukasan, inulat ng ilang media ang aksidente. Bagamat hindi gaanong marami ang nasawi, umani pa rin ito ng maraming komento at talakayan. Grabe! Napakasama naman nun. Ano naman ang kawawa? Deserve niya yon. Siguradong lasing o pagod ang driver.
Kung hindi, bakit siya babangga ng ganoon? Kinapopootan ko ang mga walang responsibilidad na driver na hindi nirerespeto ang buhay ng iba. Mabuti na lang at siya lang ang nasawi. Isipin mo kung may nabangga pa siyang ibang sasakyan. Totoo yan. Kaya ingat sa pagmamaneho, lalo na sa malalaking truck. May mga mababait na tao na naawa sa driver, pero mas marami ang nagsabing deserve niya ang nangyari. Dahil sa aksidente, muling napag-usapan ang panganib ng reckless driving ng mga malalaking truck at container vans. Ingatan ang buhay, lumayo sa malalaking truck. Muling sumikat ang matagal ng slogan na ito. Hindi inaasahan ni Brian Ye na ang simpleng paraan niya para tapusin ang buhay ng kalbo ay magdudulot ng ganito kalaking epekto. Pero natuwa rin siya sa nangyari. Mas mababa ang posibilidad na mahuli siya ng pulis, at na-promote pa niya ang safe driving awareness ng mga driver ng container truck at mga motorista na nag-iingat sa mga malalaking sasakyan. Isang unexpected bonus. Sa kantin ng North Suburb No. 3 hospital, nakikinig si Brian Ye sa mga medical staff na nag-uusap tungkol sa aksidente habang kumakain. Para kay Brian Ye, na abala buong umaga, wala nang mas mahalaga kaysa sa pagkain. Uy, Dr. Ye, narinig mo na ba yung aksidente kagabi? Habang kumakain, biglang tinanong siya ni Nurse Saralyn. Ah, narinig ko na. Hindi inaasahan ni Brian Ye ang biglang tanong ni Nurse Saralyn. Dr. Ye, alam kong nagdadrive ka ng maliit na QQ car. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, lumayo ka sa malalaking truck. Hindi kaya ng sasakyan mo ang banggaan. Naalala mo yung malaking aksidente? May isang QQ car doon, durog na durog, hindi na makita ang plaka at engine number. Nag-aalala si Nurse Saralyn. Oo nga. Kawawa naman yung may-ari ng Q car. Balita ko, hindi pa nga nakikita ang mga buto. Bumaba daw ang benta ng Q car dahil doon. Pagsang-ayon ng isa pang nurse. Nakahinga ng maluwag si Brian Ye. Nahiya siya sa nangyari sa Q-Car Company. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganito kalaking epekto ang aksidente. Nako, kahit anong sasakyan, pareho lang ang mangyayari kapag nabangga ng container truck. May BMW din noon, durog din. Basta, ingat sa malalaking truck. Magsasalita na sana si Brian Ye para ipaliwanag ang nangyari, pero may doktor na agad na sumagot. Tama. Sumang-ayon din ang ibang doktor at nurse. Totoo yan. Naisip din ni Nurse Saralyn na tama siya, kaya tumango at nag-peace sign kay Brian Ye, basta Dr. Ye, mag-ingat ka lang. Baka hindi kaya ng maliit mong QQ car ang banggaan. Sige, salamat sa pag-aalala. Hindi naman nagalit si Brian Ye kay Nurse Saralyn. Alam niyang nag-aalala lang ito sa kanya. Hindi naman niya sinisisi ang maliit na QQ car niya. Sa katunayan, dahil sa pag-aalala ng mga kasamahan niya, nahiya siya. Naisip niyang sabihin na nagpalit na siya ng sasakyan. Pero nag-alangan siya. Parang may kakaibang explanation na kailangan. Mas maganda na lang sigurong makitang nagpalit na siya ng sasakyan bago niya sabihin. Napatunayan na ang sasakyan na yun ang kasama ng kalbo, at ang namatay ay ang kalbo nga. Seryoso ang mukha ni Chen Ho habang iniulat kay Brother Ralph Lin ang kanilang natuklasan. Habang nagsasalita, bahagyang kumislot ang mga mata niya. Subordinate niya ang kalbo. Kahapon lang ay masigla pa itong nag-uusap sa kanya, at nagtitiyak na matatapos ang misyon. Ngayon, wala na ito. Wala pang natira sa katawan. Kahit hindi siya sentimental, at sanay na sa buhay at kamatayan, mahirap pa rin tanggapin. Damn it! Kinuyam ni Brother Ralph Lin ang kamao niya, at bahagyang kumislot ang gilid ng kanyang mata. Kahapon, nang malaman niyang nahuli ang kalbo, akala niya'y pagagalitin lang ito, o kaya'y papahirapan, pero hindi niya inaasahan na ganito kalupit ang kalaban. Diretso nitong pinatay ang kalbo. Hindi siya naawa sa kalbo. Alam naman nitong may kahihinatnan ang mga ginawa niya. Ang pinagsisisihan niya lang ay ang nawala. Ang container truck na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Kailangan pang magbayad ng compensation sa pamilya ng kalbo. Napakasama talaga. Napatingin si Brother Ralph Lin sa larawan sa dyaryo, at bahagyang kumislot ang mga kalamnan sa gilid ng kanyang bibig. Walang duda na ang ginawa ng kalaban ay ang pinakasimpleng paraan. Wala nang bakas ang tao at ang sasakyan, at nabigo ang plano niyang makuha ang impormasyon mula sa kalbo. Master Lin, sayang naman ang kalbo. Malungkot na sabi ni Morgan Chen. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan to. Isang malamig na tingin ang sumilay sa mga mata ni Brother Ralph Lin. Kahit gusto niya itong kalimutan, hindi niya magagawa. May utos na si Mr. Gao na maging malupit siya.
Dahil sa nangyari, may pag-aalinlangan pa rin siya. Kahit galit siya kay Brian Ye, hindi niya basta-basta papatayin ito. Pero dahil sa suporta ni Mr. Gao, wala na siyang pag-aalinlangan. Naniniwala siyang may plano si Mr. Gao. Sa isang lumang kalye sa matandang bayan ng Hilagang Suburb, may isang tindahan ng mga gamit sa konstruksyon sa kanto. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Sa loob, sa ilalim ng mahinang ilaw, ilang lalaki at babae ang nakaupo sa mga plastik na upuan. Malungkot ang mga mukha nila. Ang atmosfera sa loob ay mabigat at malungkot. Hindi natin ito pwedeng palampasin. Isang lalaki ang malakas na hinaampas ang mesa. Galit at nasasaktan siya. Napakasama ng pagkamatay ni Kuya, tapos sasabihin lang nilang kaso na, tapos na. Hindi siya mapapanatag sa ilalim ng lupa. Oo nga. Hindi natin ito pwedeng kalimutan. Ang gagong yun, gumawa ng masamang bagay, tapos okay na lang pagkatapos mamatay. Wala namang ganyang rason. Namumula rin ang mata ng isa pang lalaki. Pero ano pa ang magagawa natin? Sabi ng pulis, kaso na, at binayaran na rin tayo. Isang matandang lalaki ang nagsalita. May galit din siya, pero halata ang pagkawalang magawa sa mga mata niya. Pera. Bahala na ang pera. Sigaw ng lalaking unang nagsalita. Pare, buhay ang pinag-uusapan. Mabibili ba ng pera ang buhay? Sino ba ang gustong tumanggap ng pera nila? Mabibili ba ng pera ang lahat? Sila kaya, pero hindi tayo. Ang buhay ni Kuya ay hindi mabibili ng pera. Oo nga. Ayaw natin ng pera nila. Parurusahan natin sila. Para mapapanatag si Kuya. Isa pang lalaki ang nagsiklap ng kamao. Magpetisyon tayo. Kung hindi tayo matutulungan ng Hilagang Suburb, pupunta tayo sa City Hall. Kung hindi pa rin, pupunta tayo sa Central Government. Maniniwala tayo na may hustisya sa mundo. Sumangayon ng iba pang lalaki at babae. Magpetisyon tayo kasama ang ibang pamilya ng mga biktima. Magsasama-sama tayo, pupunta tayo sa pamahalaan ng Northern Suburb para magingay. Hindi tayo susuko hanggat wala tayong hustisya. Boom boom. Habang nagpaplano ang mga tao sa loob, may biglang kumatok sa pinto. Sarado na kami. Sigaw ng isang lalaki sa labas. Pero bago pa man matapos magsalita, marahas na binuksan ang pinto. Isang grupo ng mga lalaking may nakakatakot na tato at hawak na bakal ang pumasok. Galit ang mga mukha nila. Sino kayo? Ano ang ginagawa ninyo rito? Kinabahan ng mga tao sa loob. Ping-pong-pong. Hindi pinansin ng mga lalaki ang tanong nila. Ngumisi lang ang mga ito at nagsimulang mangguho ng mga gamit. Ano ba ang ginagawa ninyo? Isang lalaki ang galit na sumugod para pigilan sila. Pero bago pa man makalapit, tinamaan na siya ng bakal. Bumagsak siya sa sahig. Pare! Isang lalaki ang sumigaw, kumuha ng kahoy, at sumugod. Lalaban ako sa inyo. Pero mas malakas ang mga lalaking may tato at bakal. Sanay ang mga ito sa pakikipaglaban. Bago pa man maampas ng lalaki ang kahoy, tinamaan na siya ng bakal. Tawag ng pulis. Tawag ng pulis. Tulong. May tao ba? Tulong. Isang matandang lalaki ang tumawag ng pulis. Sumigaw din ng iba para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. May mga bukas pang tindahan sa paligid, pero natakot ang mga may-ari nang makita ang mga lalaking may tato. Walang naglakas loob na tumulong. Baka mapaghigantihan sila. Ang lalaking may hawak na cellphone ay tatawag na sana ng pulis, pero nabasag ang cellphone niya ng bakal. Gusto mong tumawag ng pulis? Isang lalaki ang ngumisi. Isang malamig na tingin ang sumilay sa mga mata niya, at hinampis niya ng bakal ang lalaking tatawag sana ng pulis. Hooray! Sumigaw ang lalaki at bumagsak. Kuya! Umiyak ang iba at lumapit sa lalaking bumagsak. Magpetisyon kayo, ano? Hindi pinansin ng lalaking may tato ang sigaw at pag-iyak nila. Isang nakakatakot na tingin ang sumilay sa mukha niya. Itinaas niya ulit ang bakal at hinampis sila. Mag-iingay kayo sa City Hall, ano? Sa Central Government. Sa bawat salita ng lalaking may tato, isang hampas ng bakal ang sumasabay. Patuloy na binabasag ng mga lalaki ang mga gamit sa tindahan at binubugbog ang mga tao. Huwag na, hindi na kami magsasampa ng kaso, hindi na kami mag-iingay, oh. Dahil sa matinding sakit, at sa pag-iyak ng mga kamag-anak, isang lalaki ang sumigaw. Tumigil ang lalaking may tato. Hindi na kami mag-iingay, talaga. Nakaramdam ng matinding lungkot, galit, at kalungkutan ang lalaki. Pero dahil sa mga kamag-anak niya, tumango na lang siya. Hindi siya natatakot mamatay, pero ayaw niyang masaktan pa ang mga kamag-anak niya.
Mabuti naman. Mag-iingay pa kayo sa central government. Sino ba kayo? Stop! Dinuraan ng lalaking may tato ang lalaki, at binasag ang glass counter. Nasaktan ng lalaki. Ang tindahan ay ang pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Lahat ng nabasag ay pera. Kakatapos lang nilang magpagawa ng counter na nagkakahalaga ng libo-libo. Hindi ba kayo natatakot sa batas? Isang babae ang nagsalita. Tiningnan niya ang sirang counter at tinuro ang lalaking may tato. Batas. Mga pare, narinig ninyo yon. Ang babae, pinag-uusapan tayo ng batas, haha. Tumawa ang lalaking may tato. Tumawa rin ang mga kasamahan niya. Babae, kami ang batas dito sa northern suburbs. Isang lalaki ang galit na tumingin sa babae. Hinampis niya ang isang gamit, at nagliyab ang mga sparks. Kayo, mga lo, kung mabuti ang loob ng amo ko ngayon, okay lang. Pero kung mag-iingay pa kayo, hindi na kayo magiging maswerte. Baka mamatay kayong lahat. Seryoso ang mukha ng lalaking may tato. Kinilabutan ng mga tao sa loob. Natatakot sila sa mga lalaking ito. Habang kinikilabutan sila, nakaramdam sila ng matinding lungkot. Ganito ba talaga kamadilim ang mundo? Wala na bang hustisya? Kakamatay lang ng kapatid nila, at ngayon, binasag at binugbog na sila. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Habang nagbabanta ang mga lalaking may tato at handa nang umalis, isang boses ang biglang narinig sa pinto. Nagbago ang ekspresyon ng lahat, at sabay-sabay na napatingin sa pinto. Nang makita nila kung sino ang nakatayo sa pintuan, lahat sila ay natigilan. Isang binata na may maamong mukha at payat na pangangatawan ang nakatayo sa pintuan, malamig na nakatingin sa mga lalaking may tato. Walang umaasang ang isang gwapong binata ang magsasabi ng nakakatakot na mga salita. Aba, may pakialamero pala. Ang leader ng mga lalaking may tato ang unang nagsalita. Malamig siyang ngumisi kay Brian Ye. Bata, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Umalis ka na. Nagulat siya nang marinig ang pananakot kanina. Akala niya'y pulis. Nagtaka siya kung bakit hindi siya binigyan ng babala ng kontak niya. Pero isang binata lang pala ito. Saglit lang ang pagkalma niya. Hindi inaasahan ng mga tao sa tindahan na isang mahina ang itsura na binata ang lalapit. Ang pag-asa na sumibol sa kanilang mga puso ay biglang nawala. Hindi sila matutulungan ng binata. Dapat sana'y tumawag na lang ito ng pulis imbes na harapin ang mga lalaki. Bagamat hindi nila gusto ang pagiging mapusok nito, nagpapasalamat pa rin sila sa binata dahil naglakas loob itong tumulong. Sumisigaw sila kanina, pero ang binata lang ang lumapit para tumulong. Gusto nilang sabihin sa binata na umalis na, dahil natatakot silang masaktan ito dahil sa kanila. Pero bago pa sila makapagsalita, nagsalita ulit ang binata. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Ibaba ninyo ang inyong mga bakal, basagin ang isa ninyong braso, lumuhod, humingi ng tawad sa mga taong ito, at bayaran ang mga nasira ninyo. Pagkatapos niyan, papayagan ko kayong umalis ng ligtas. Mukhang hindi pinansin ng binata ang mga nakakatakot na mukha ng mga lalaking may tato, at malamig lang siyang nakatingin sa kanila. Ano? Ano ang sinabi niya? Narinig ko ba ng tama? Lahat ay natigilan. Akala nila'y mali ang narinig nila. Lalo na ang mga lalaking may tato, nanlaki ang kanilang mga mata dahil sa hindi paniniwala. Paano naglakas loob ang binata na pagbantaan sila? Basagin ang kanilang sariling braso. Lumuhad at humingi ng tawad. Bayaran ang mga nasira. Siguradong baliw ang lalaking ito. Ang leader ng mga lalaking may tato ang unang nakapag-isip. Ang mga tao sa tindahan ay nanghinayang din. May tumulong na sa kanila, pero isang baliw pala ito. Gayunpaman, naintindihan nila na ang isang normal na tao ay matatakot sa mga lalaking ito at tatakas, hindi lalapit para tumulong. Binata, umalis ka na. Kahit na iniisip nilang baliw ang binata, ayaw pa rin nilang masaktan ito dahil sa kanila. Sinabihan nila itong umalis bago pa man sila sugurin ng mga lalaking may tato. Umalis. Ang lalaking may tato ay tumingin sa binata, at ngumisi. Saan naman? Handa pa sana niyang palayasin ang binata kanina, pero hindi na ngayon. Matapos silang insultuhan, gusto pa nitong umalis. Imposible. Gusto mong umalis. Mangarap ka. Isang lalaking may tato ang ngumisi at inihanda na ang kanyang bakal para umatake. Mavis Liang, ano ang sitwasyon? May pakialamero. Dalhan mo pa ng dalawang lalaki, at huwag mong hayaang makatakas. Malamig na tinitigan ng leader ng mga lalaking may tato si Brian Ye, at tinawag niya ang kanyang kasamahan gamit ang intercom.
Bagamat iniisip niyang hindi makatatakas ang binata, gusto niyang siguraduhin, kaya tinawag niya si Mavis para lumapit mula sa likuran. Tumakas. Huwag hayaang makatakas. Hindi kailangan ni Brian Ye na tumakas. Sinulyapan ni Brian Ye ang mga nasaktang tao sa tindahan, at ngumisi sa mga lalaking may tato. Hindi siya nagmadali, at hinintay niya si Mavis. Gusto niyang tapusin ang lahat ng sabay-sabay. Ang lalaking ito ay hindi tumitakas. Mukhang baliw nga ito. Nang makita nilang nakatayo lang si Brian Ye at hindi tumatakbo, mas lalo silang nakatitiyak sa kanilang hinala. Napabuntong hininga na lang ang mga tao sa tindahan at tumigil na sa pagsasalita. Kahit ayaw nilang mapahamak si Brian Ye, wala na silang magagawa kung ayaw nitong tumakbo. Boss, nandito na kami. Nasaan yung pakialamero? Habang handa nang umatake ang mga lalaking may tato, isang malakas na boses ang narinig mula sa likuran ni Brian Ye. Isang malaking lalaki na may benda sa kamay, kasama ang dalawa pang lalaki, ang mabilis na lumapit sa tindahan. Siya ba? Nakita ng lalaki si Brian Ye. Nang makita ang payat nitong pangangatawan, isang matinding liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Bata, ang tapang mo naman. Nangahas kang makialam sa negosyo namin. Alam mo ba kung sino kami? Dahil sa sugat niya, nagbabantay lang siya sa pinto at naiinis dahil hindi siya nakasama sa pag-atake. Ngayon, may pagkakataon na siyang maghiganti. Kung malakas ang kalaban, manunood lang siya. Pero mukhang mahina ang batang ito, kaya madali niya itong mapapantayan kahit isang kamay lang ang magagamit niya. Maliban sa isang baliw na nakilala niya noon, bihira siyang makakita ng taong marunong lumaban. Isang matinding tingin ang sumilay sa mukha ng lalaki habang handa na siyang umatake. Pero nanigas ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ikaw. Napatitig ang lalaki kay Brian Ye, na para bang nakakita ng multo. Ang galit niyang ekspresyon ay napalitan ng matinding takot. Pinagpapawisan na siya. Nalaman niyang ang payat na lalaking ito ay ang parehong abnormal na lalaki na si Brian Ye na nakilala niya noon. Naalala niya ang mukha nito. Napanaginipan na niya ang lalaking ito na sinisipa ang isang malaking lalaki at sinasaktan ang kanyang braso gamit ang bakal. Kahit gising, madalas niyang maisip ang mukha nito. Gusto niyang hanapin ang lalaki at saktan ito. Isang taong nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya, imposibleng makalimutan niya ito. Hindi ba ito yung lalaking nakilala mo noon? Agad na nakilala ni Brian Ye ang lalaki. Hindi naman dahil sa napakahusay ng kanyang memorya na naaalala niya lahat ng taong nakilala niya. Kahit napakahusay nga ng memorya niya, hindi naman ganon kalakas, at hindi niya maaalala ang mga taong hindi naman importante. Nakilala niya ang lalaki dahil sa pagluhod nito noon. Malinaw pa rin sa alaala niya ang pangyayaring iyon. Unang beses niyang nakita ang isang walang hiyang lalaki, at ang benda sa braso nito ay kapansin-pansin din. Kasama pala ng mga ito ang lalaking ito. Ang swerte naman. Isang uri ba ito ng tadhana? Tiningnan ni Brian Ye ang namumutlang mukha at pawisang noo ng lalaki, at bahagyang ngumisi. Mavis Liang. Anong ginagawa mo? Nang makita ang pagkagulat ng kanyang tauhan, na para bang nakakita ito ng multo, at nakatitig lang kay Brian Ye, hindi ito makapagsalita at hindi rin kumikilos, kumunot ang noo ni Jason Zing, at nagpakita ng pagkairite sa kanyang mga mata. Boss? Siya. Nang marinig ang sinabi ni Boss Jason Zing, si Mavis Liang ay nakabawi na sa pagkagulat, at tinuro si Brian Ye. Pawisan ang kanyang noo habang sinusubukang ipaliwanag kay Jason Zing, pero hindi niya alam ang sasabihin. Nangyari kasi ang lahat ng palihim. Sinabi niyang aksidente lang ang pagkasira ng kanyang braso. Sino siya? Kilala mo ba siya? Pinanood ni Jason Zing si Mavis Liang na nauutal. Lalo siyang naiirita. Ang kakaiba ng kilos ni Mavis Liang ngayon. Boss, ang braso ko ay sinira ng batang ito. Kinagat ni Mavis Liang ang kanyang labi. Matapos mag-isip ng mabuti, nagdesisyon siyang sabihin ang totoo. Kahit na gusto niyang itago, hindi na niya ito maitago. Mas mabuti nang sabihin niya na lang ngayon kaysa maghintay at mapahamak. Ayaw niyang palampasin ang magandang pagkakataon. Ang pagtanggap ng isang trabaho ng palihim ay may parusa, pero hindi naman malaki. Pero ngayon, may pagkakataon na siyang maghiganti. Kung palalampasan niya ito, baka hindi na siya magkaroon pa ng ganitong pagkakataon. Simula nang bumalik siya mula sa pangyayari noon, hinahanap na niya ang pagkakataon para maghiganti sa pagkasira ng kanyang braso. Pero mahigpit ang mga pagbabantay kamakailan, kaya wala siyang nakitang magandang pagkakataon.
Ngayon, nakasalubong niya si Brian Ye, at halatang ginulo nito ang boss, kaya ito ang pinakamagandang pagkakataon para mag-higanti. Mavis Liang, anong sinasabi mo? Halos hindi makapaniwala si Jason Zing. Akala rin ng ibang tao sa tindahan na mali ang narinig nila, lalo na ang mga lalaking may tato. Alam nila ang kakayahan ni Mavis Liang sa pakikipaglaban. Imposibleng matalo ito ng batang ito. Boss, ako. Nang maramdaman ang tingin ng boss niya, pinagpawisan ulit si Mavis Liang, at kinabahan. Mavis Liang, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ba sinabi mong aksidente lang ang pagkasira ng braso mo? Sumeryoso ang mukha ni Jason Zing, at tinitigan si Mavis Liang. Boss, ganito kasi yon. Dahil sa tingin ni Jason Zing, kinagat ni Mavis Liang ang labi at hindi na nagtago. Ikinwento niya kay Jason Zing ang nangyari noon. Siyempre, hindi niya binanggit ang pagluhod at pagmamakaawa niya. Inilarawan niya lang ang nangyari ng pabalang. Hindi naman sinubukan ni Brian Ye na pigilan sila. Nakatayo lang siya sa pinto, nakikinig kay Mavis Liang habang ngumingisi. Ano? Matapos marinig ang kwento ni Mavis Liang, tiningnan ulit ng mga tao sa tindahan si Brian Ye, at hindi sila makapaniwala. Lalo na ang mga lalaking may tato, nagulat sila. Nang marinig nilang sinira ni Brian Ye ang braso ni Mavis Liang, naisip pa nila kung naloko si Mavis Liang ni Brian Ye, at sinasadya nitong masira ang braso ni Mavis Liang. Pero hindi pala. Si Brian Ye lang pala ang gumawa nun. Bukod pa doon, ayon kay Mavis Liang, hindi lang si Mavis Liang ang nasaktan, pati ang iba pa nilang kasama. Paano nangyari iyon? Sa pangangatawan ng batang ito, hindi niya dapat kayang talunin si Mavis Liang. Malakas naman si Mavis Liang, isa sa mga pinakamalakas sa kanila. Tinignan nila ang payat na si Brian Ye, at sinubukang isipin kung paano nito nasira ang braso ni Mavis Liang, pero hindi nila magawa. Paano niya nasira ang braso ni Mavis Liang? Hindi rin makapaniwala si Jason Zing. Alam niyang hindi aksidente lang ang pagkasira ng braso ni Mavis Liang, pero hindi niya akalaing ganito pala ang nangyari. At ang gumawa nito ay isang payat na binata. Ang mahina at mahinahong binata na ito ay nakasira ng braso ng lalaking ito. Mali ba ang nakita niya? Natigilan ng mga tao sa tindahan. Tiningnan nila si Brian Ye, at si Mavis Liang, at nagtataka kung mali ba ang nakita nila. Mavis Liang, mali ba ang nakita mo? Maya-maya, si Jason Zing ang unang nakabawi, at tinignan si Brian Ye at si Mavis Liang. Boss, hindi ako nagkakamali, ang taong sumire sa braso ko, paano ko naman makakalimutan? Boss, huwag mong maliitin ang batang ito, mahina ang itsura niya, pero malakas pala siya. Nag-aalala si Mavis Liang. Isang mahalagang tao, paano niya naman ito makakalimutan? Hindi niya pwedeng sabihin na mali siya. Ito ang kanyang paghihiganti. Pero naintindihan din niya kung ano ang iniisip ni Jason Zing at ng mga kasamahan niya. Nang una niyang makita si Brian Ye, hindi niya akalain na ang isang mahina at payat na binata ay may ganung lakas. Hindi niya akalain na ganito pala kalupit ang batang ito. Kahit ngayon, naaalala pa rin niya ang sipa ni Brian Ye sa kanyang kasamahan. Akala ko'y baliw, pero hindi pala. Nag-aral daw. Kaya pala ang tapang nila, at naglakas loob na manggulo. Pero iniisip ba niyang magaling na siya dahil nag-aral lang siya? Tiningnan ni Jason Zing si Brian Ye, at ngumisi. Kung iniisip nga ng batang ito iyon, mali siya. Hindi niya gaanong pinansin ang sinabi ni Mavis Liang. Bagamat nagulat siya na nasaktan ni Brian Ye si Mavis Liang, isang maliit na aksidente lang iyon. Kahit na nasaktan ni Brian Ye si Mavis Liang, maraming dahilan kung bakit nangyari iyon tulad ng pagkukulang ni Mavis Liang. Kahit na kaya nga ni Brian Ye nasaktan si Mavis Liang, ano naman? Si Mavis Liang ay isa lang sa mga mahina sa kanila. Kahit na matalo niya si Mavis Liang, hindi niya sila kayang talunin lahat. Marami sila ngayon. At ang sinasabi niyang nag-aral. Marami na silang nakalaban na nag-aral din. Yung artista na sumali sa martial arts movie noon, yung nanalo sa National Martial Arts Championship, hindi ba'y nasaktan din namin at napaluhod kay Brother Ralph Lin? National champion pa yon. Sino naman ang batang ito? Ang ibang mga kasamahan ni Jason Zing, matapos ang pagkagulat, ay naisip din ang iniisip ni Jason Zing. Walang gaanong nag-isip sa sinabi ni Mavis Liang tungkol sa pag-aaral. Naisip pa nga nila na si Mavis Liang ay nagiging mahina na, at natalo sa isang payat na binata. Ang sinabi nitong nag-aral ay para lang hindi mapahiya. Ganun pa rin ang sinasabi ko. Basagin mo ang isang braso mo,
lumuhod, humingi ng tawad, at bayaran ang mga nasira ninyo. Pagkatapos niyan, papayagan ko kayong umalis ng ligtas. Nakangiting tinitigan ni Brian Ye ang mga ito. Ganun pa rin ang sinasabi niya. Basagin ang sariling braso. Humingi ng tawad at magbayad. Tapos papayagan silang umalis. Iniisip ba talaga ng batang ito na magaling siya dahil nag-aral siya? Iniisip ba niyang kaya niyang takutin sila? Nang marinig ang sinabi ni Brian Ye at makita ang ngiti nito, natuwa si Jason Zing. Akala niya hindi baliw ang bata, pero mali pala siya. Baliw nga ito. Narinig ninyo. Gusto niyang basagin natin ang sariling braso natin. Tumingin si Jason Zing sa mga kasamahan niya, at ngumisi. Papayagan niya tayong umalis ng ligtas. Ayaw nating hayaang umalis siya ng ligtas. Natatawa na rin ang ibang mga lalaki. Seryoso ba ang batang ito? Isang lalaki ang ngumisi kay Brian Ye. Ano pa ang Saturday natin sa kanya? Isang lalaki ang nag-angat ng kanyang bakal. Sugurin na natin siya. Bakit pa natin kailangan pang makipag-usap? Hindi na alam ng mga tao sa tindahan kung ano ang sasabihin kay Brian Ye. Hindi nila alam kung magaling ba itong lumaban, pero alam nilang hindi ito matalino. Hindi magandang ideya ang pag-inis sa mga lalaking ito. Dahil sinabi ko na ang lahat, ano pang hinihintay ninyo? Sugurin na. Sumeryoso ang mukha ni Jason Zing. Sugurin na. Pagkasabi ni Jason Zing, ang mga lalaking malapit kay Brian Ye ay nag-angat ng kanilang mga bakal at sinugod si Brian Ye. Pagkikita sa makipot na daan, ang matapang ang mananalo. Isang matandang kasabihan at katotohanan. Lahat ng mga lalaking ito ay lumaki sa kalye. Marami silang karanasan sa pakikipaglaban. Alam nila ang kahalagahan ng momentum. Lumaban ng buong tapang. Karamihan sa mga laban ay nakadepende sa momentum. Kaya naman, nang sumugod sila, dala-dala nila ang kanilang tapang. Desidido sila, walang pag-aalinlangan. Tiningnan ni Brian Ye ang mga lalaking sumugod sa kanya. Walang emosyon ang mukha niya, at nanatili siyang nakatayo, na para bang hindi siya ang tinitignan ng mga ito, o kaya'y natatakot na siya, at hindi alam ang gagawin. Ito ba ang tinatawag na nag-aral? Malayo pa ito sa national champion. Tiningnan ni Jason Zing si Brian Ye na nakatayo lang, na para bang natatakot, at ngumisi. Yung national champion noon ay may laban pa, pero ang batang ito. Parang tanga na bago pa man siya sugurin. Ang walang kwentang si Mavis Liang ay natalo sa ganitong lalaki. Napahiya sila. Mag-ingat. Mag-ingat. Nang makita ang mga lalaking sumugod kay Brian Ye, at ang mga bakal na handa nang tumama sa katawan ni Brian Ye, dalawang sigaw ang sabay na narinig. Isa ay mula sa may-ari ng tindahan at sa lalaking nakahandusay sa sahig. Kahit na naiinis sila kay Brian Ye, hindi nila maiwasang mag-alala nang makita nilang sasaktan na si Brian Ye. Ang isa pang sigaw ay mula kay Mavis Liang. Nang makita ang kanyang mga kasamahan na galit kay Brian Ye, at gustong saktan ito, natuwa si Mavis Liang, lalo na nang makita niyang sinugod na si Brian Ye. Pero nang makita niya ang mga ekspresyon ng kanyang mga kasamahan, kinabahan siya. Parang pamilyar sa kanya ang mga ekspresyon na iyon. Nang tumingin siya kay Brian Ye, at makita ang kalmadong mukha nito, lalo siyang kinabahan, at napasigaw na. Noon niya lang naintindihan kung bakit pamilyar sa kanya ang mga ekspresyon na iyon, dahil pareho ito sa mga ekspresyon nila noong nakalaban nila si Brian Ye. Noon din niya naintindihan kung bakit siya kinabahan, dahil napapabayaan ng mga kasamahan niya ang kalaban. Ano? Anong nangyayari kay Mavis Liang? Anong gulo ito? Narinig ni Jason Zing ang sigaw ni Mavis Liang. Pagkarinig niya, tiningnan niya si Mavis Liang. Nang makita ni Jason Zing ang pag-aalala sa mukha ni Mavis Liang, halos sumabog ang baga niya. Baliw ba ito? Nag-aalala ba ito sa batang iyon? Ano? Pero nang makaramdam si Jason Zing na sisubog na ang baga niya, at handa na siyang sawayin si Mavis Liang, isang malakas na sigaw ang narinig. Dahil sa sigaw na iyon, hindi na pinansin ni Jason Zing si Mavis Liang, at tiningnan niya si Brian Ye, at ang pinagmulan ng sigaw. Ito. Paano nangyari ito? Nanlalabo ba ang mga mata ko? Nang makita ni Jason Zing ang nangyari, ang una niyang naisip ay nanlalabo ang kanyang mga mata, o kaya'y may hallucination siya. Kung hindi, imposibleng mangyari ang nakita niya. Oo, ilusyon lang ito, mali ito. Paano naman hindi nasaktan si Brian Ye? Paano naman natamba ang kanyang malalakas na tauhan at sumigaw dahil sa sakit? Imposible ito, hindi ito makatwiran. Dapat ay kabaliktaran ang nangyari. Mariin na pinaikit ni Jason Zing ang kanyang mga mata, at muling tumingin sa harapan.
Pero hindi nagbago ang nakikita niya. Nakatayo pa rin si Brian Ye, buo pa rin. Ang bahagyang nakakatawang ngiti sa kanyang mukha ay malinaw na malinaw, at ang masakit na mukha ng kanyang malakas na tauhan ay malinaw din, pati na ang mga mukha ng mga tauhan na sumugod kay Brian Ye na puno ng takot at pagkabigla. Ano ba talaga ang nangyari? Ano ang kakaibang pangyayari na nagdulot ng ganitong kakaibang eksena? Habang lumilinaw ang nakikita niya, nanigas ang mukha ni Jason Zing, nanlaki ang kanyang mga mata, at puno ng pagkalito at kawalan ng pag-unawa. Ganoon din ang naramdaman ng ibang tao sa tindahan. Nanlaki ang mga mata ng lahat, at naisip nilang kakaiba ang eksena. Marami silang sumugod kay Brian Ye gamit ang mga bakal, pero bakit hindi nasaktan si Brian Ye, at ang mga ito pa ang natamba at umiyak? Kung hindi nila alam na ang mga lalaking ito ay malulupit, aakalaing nag-aartista sila. Walang pagtataka sa mukha ni Mavis Liang, takot at pagkabigla lang ang nakikita sa kanyang mga mata. Hindi gumana ang kanyang babala. Natamba pa rin ang kanyang kasamahan dahil kay Brian Ye. At sa paraang inaasahan niya, gamit ang nakakagulat na lakas at bilis, tinamba ni Brian Ye ang kanyang kasamahan. Hindi niya alam kung narinig ng kanyang kasamahan ang kanyang babala, pero kahit narinig man, wala na ring saysay. Ang nakakagulat na lakas at bilis ni Brian Ye ay nakakatakot. Dahil sa kaba at pag-aalala, nakatitig siya kay Brian Ye kanina, at nakita niya ang pagtamba ng kanyang kasamahan. Sumugod lang si Brian Ye, at ginamit ang kanyang siko, at lumipad ang kanyang kasamahan. Wala man lang silang panahon para mag-break. Sa ganitong bilis at lakas, kahit na may babala at paghahanda, ano pa ang saysay? Alam ni Mavis Liang na malakas si Brian Ye, kaya niya itong masipa, pero hindi niya inaasahan na ganito pala kalakas si Brian Ye, at hindi niya inaasahan na ang lakas ng kamay ni Brian Ye ay ganito rin kalakas. Kaya ba siyang talunin ni Jason Zing at ng mga kasamahan nito? Magiging katulad ba ito ng nangyari noon, na matatalo silang lahat? Sa puso ni Mavis Liang, unang beses siyang nakaramdam ng pag-aalala, at unang beses siyang nagduda sa kakayahan ng kanyang mga kasamahan at boss. Mavis Liang. Anong nangyari? Tiningnan ni Jason Zing ang mga tauhan niya na sumugod kay Brian Ye, at sumeryoso ang kanyang mukha. Boss, kanina. Nang marinig ang tanong ni Jason Zing, isang payat na lalaki ang nakabawi. Tiningnan niya si Jason Zing at si Brian Ye, at sinubukang ipaliwanag ang nangyari, pero hindi niya alam kung paano. Ang ginawa ni Brian Ye ay simple lang, mabilis lang. Pero ang simpleng pagsuntok na iyon ay nagdulot ng malaking gulat sa kanila. Hindi nila akalaing may taong ganito kabilis, at hindi nila akalaing may taong ganito kalakas. Itinaas ni Brian Ye ang kanyang mga kamay at tinignan ang mga gulat na lalaki. May nakakatawang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang mga taong ito ay naglakas loob pang lumaban sa kanya. Natulala na kayo, anong ginawa ko sa inyo, at sinugod ninyo ang batang ito. Marami kayong tao, natatakot pa ba kayo sa kanya? Nakita ni Jason Zing ang mga ekspresyon ng kanyang mga tauhan, at ang panunuya sa mukha ni Brian Ye, at parang may apoy na sumiklab sa kanyang dibdib. Anong klaseng tingin iyan? Panunuya at paghamak. Nangahas siyang hamakin sila. Sobrang kapal ng mukha. Ang mga tauhan niya ay walang konsentrasyon. Isang maliit na aksidente lang ang nangyari, pero nawala na sila ng loob. Napahiya sila dahil sa kanya. Malamig siyang nagsalita, at tumingin kay Brian Ye. Hawak na niya ang kanyang bakal, at handa na siyang umatake. Hindi siya naniniwala na may kaya pang gawin ang batang ito. Oo, sugurin na. Tapusin na ang batang ito. Kahit na mabilis siya, marami naman sila. Ilang tao pa kaya ang kaya niyang talunin? Marami sila, kaya hindi sila dapat matakot sa batang ito. Dahil sa malamig na salita at paalala ni Jason Zing, ang mga tauhan niya ay nakabawi na sa pagkagulat, at muling nagpakita ng tapang at galit. Hawak ulit nila ang kanilang mga bakal, at sinugod si Brian Ye. Ngayon, naintindihan na nila ang babala ni Mavis Liang. Mag-iingat sila kay Brian Ye. Pero sa isang iglap, napatunayan nila ang kutob ni Mavis Liang. Sa bilis at lakas ni Brian Ye, walang saysay ang kanilang depensa. Ginamit ni Brian Ye ang mga pangyayari para turuan sila ng leksyon, at ipakita sa kanila ang kahalagahan ng bilis. Ipinakita niya sa kanila ang tunay na lakas. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.